Binigyang diin ng Iranian military leadership ang kanilang paninindigan laban sa anumang kasunduan na hindi pabor sa kanilang interes. Halos isang buwang digmaan sa Middle East. Para sa Iran, hindi katanggap-tanggap sa kanilang panig ang mga kondisyon na inaalok ng Estados Unidos. Ayon sa mga Iranian officials, may kalabisan umano ang mga kondisyon ng US at hindi ito sumasalamin sa patas na kasunduan. Kaya naman iginiit ng Iran na wawakasan lamang nila ang digmaan ayon sa sarili nilang pasya at timeline. Sa isang pahayag, binigyang diin ng Iranian military leadership ang kanilang paninindigan laban sa anumang kasunduan na hindi pabor sa kanilang interes. ثبات از طریق قدرت صراحتاً اعلام می‌کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق برنمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می‌شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده هست. Tinan mo, no one like us will come to terms with anyone like you. Si Trump ang tinutukoy niya dito Not now and never. Itsura pa lang niya Itsura pa lang niya yari na si Trump. و خواهد بود کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. Inilarawan din ng Iranian ang proposal ng US bilang isang ploy o taktika lamang. Dagdag pa rito, naglatag ang Iran ng sarili nitong kondisyon para sa pagtatapos ng digmaan. Tinan mo yung kondisyon nila para matapos yung digmaan. Sa inilabas na pahayag ng isang Iranian state-run TV mula sa opisyal ng Iran, kabilang sa counter-proposal ng Iran sa US ang ganap na pagtigil ng mga pag-atake, pagbabayad ng danyos at pagkilala sa kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Kita nyo? Kailangan bayaran yung war damages. Tapos itigil yung pag-atake. Ito both with Israel and America to At the same time, ang authority dun sa Strait of Hormuz is sa kanila. Yan ay pinagtatalunan din. Bigay rin ng babala ang Iran laban sa US. Anila hindi dapat tawaging kasunduan ang anumang resulta kung ito ay bunga lamang ng pagkatalo. تا حالا شده بود اسم شکستتان را توافق نگذارید. Ano yun? Do not call your Do not call your defeat an agreement. Tingnan mo. Sa pananaw nila, ang natalo, Amerika. Sa pananaw ng Amerika, ang natalo sila. Tapos sasabihin mo, nagkakasundo na, mag-open up na. Putang ina talaga. Wala talagang alam yung natin, Pamahalaan natin, gago rin talaga Walang alam. اسم شکستتان را توافق نگذارید. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ Nakikipag-negotiate ka ba daw sa sarili mo? Tatawa ako خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. Samantala, binabantayan ng Iran ang galaw ng puwersa ng Amerika sa rehiyon, lalo na ang planong pagpapadala ng libo-libong sundalo mula sa 82nd Airborne Division sa gitnang silangan. Babala ni Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf, huwag subukan ang kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Alam mo ba na may balita nga na ubus na ang gamit ng Amerika? To the point na pinupull out na nila ibang forces nila sa ibang mga bansa para lumaban na din. Kasi nga, remember, mas malayo sila. Diba? So, itong ang Iran, nakapaghanda na ito. Huwag niyong kakalimutan, ito yung dating Persia sa Bible. And they are really, in the Bible, they are really trained for war. Mula nakikipaglaban na sila. Ganon sila ka-ancient. Panahon pa lang ng Biblia, nandun na sila. Old Testament. So talagang, hindi ko naman sinasabi minamaliit ko ang Israel. Hindi yon. Pati ang Israel, ganon din naman.
Ang Amerika nga lang na tumutulong na mas, ang problema kasi, mas nagbibida-bida ang Amerika ngayon. Di ba? Eh ngayon nga, nagkakabombahan na naman. Tapos, again, wala akong kinakampihan ha. Wala akong kinakampihan sa Iran at saka sa Amerika. Pero ang sa akin lang, o sa Israel, ang akin lang, may kanya-kanya silang pinaglalaban. Hindi na tayo concerned doon. Ang concern lang natin, mali tayo ng pinanigan. Pinanigan natin to the point ang Amerika doon sa away ng Amerika at China. Naintindihan nyo? Ang nag-aaway dyan, China at Amerika, may pinag-aawayan sila. Proxy war nga lang, di ba, tayo? Nakikisaw-saw naman tayo kasi nga, anong dahilan? Marami nagsasabi na netizen, dahil lang daw sa yun sa mga na-freeze na asset ng mga Marcos, yun ang parang in-ex deal para muli tayong mag-lean sa Amerika. At saka yung mga cases doon. Which I do not know if nangyari ba yun? Yung ba ay naisa katuparan? But kung titingnan mo ang external factor, yun ang nangyayari. Ibig sabihin, talagang nangyayari na tayo ay sumipsip ng todo sa Amerika to the point na dinimonize natin ang China. Okay lang naman sumipsip sana eh. Alam mo, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga kumpanya, grupo, normal yan eh, yung mga sumisipsip. Normal yan. Ang masama dyan ay yung sumipsip ka at inapakan mo kapwa mo para lang umangat ka. Yun ang masama doon. Yung sumipsip, walang problema yan. Kanya-kanyang diskarte yan. Ganyan talaga buhay. Huwag ka lang mang-apak. Eh, ang problema sa ginawa ng Pilipinas, sumipsip ng todo sa Amerika, tapos dinurog at dinimonize ang China. Tapos ngayon may problema tayo, lapit tayo sa China. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Noel Paul Yarco, humahataw. Sige, eto naman, side naman ng Amerika. Baka sabihin ninyo side lang ng Iran ang pinarinig natin. Side naman ng Amerika. Ayan na. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good to see all of you. Thanks for coming today. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Ayan na oh. Ang sagot din ng Amerika. Hindi nagbabuff ang aming presidente. He is ready na dalhin ng impyerno dito sa lupa. Yung akala ninyo nakakatuwa yan? Sabi ko nga sa inyo, tayo ang tatamaan eh. Tayo ang tatamaan. Bakit? Jologs tayo eh. Geng-geng tayo eh. Sila mayaman sila, magsusurvive sila eh. Tayo geng-geng eh. Hindi ka naniniwala na geng-geng tayo? Alam mo ba ngayon ano uso? Para lang sa kaalaman ninyo kung gano'n na tayo kageng-geng ha. Ano uso ngayon? Alam nyo kung ano? Gas and run. Yung magpapagas tas tatakbuhan yung nagpagasolina. Yung gasoline station. Meron na sa balita niyan. Gano'n na tayo kageng-geng. Gano'n na tayo kahirap. Bakit? Eh dahil sa kagagawa nitong presidente na to, tapos ang yayabang pa rin natin hanggang ngayon, gusto pa rin natin yung presidente na yan. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Maghirap kayo. Yan ang sasabihin ko sa inyo, maghihirap kayong lahat, pati ko. Pero syempre, I do not say that to myself. I'm trying to be positive. Pero hirap tayong lahat. Dahil sa kagawa ng presidente na to. We are now at the mercy of China pagdating sa oil.
Di ba? Grabe. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. However, I saw a 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. Is there a time frame as to when the first oil tanker can go through the Strait of Hormuz freely? It's a very good question, Ed. I don't have a specific timeline for you today, but it's obviously something the administration is working towards. Kita nyo na? Putang ina, yung Amerika nga, hindi nga nila alam kung kailan sila padadaanin eh. Tapos tayo, it's 45 days and it's opening now so that we will be having a delivery within that 45 days. Ganun katanga yung presidente natin. Sorry bobo talaga eh. Tanga talaga eh. And there, we have 45 days supply, but now it's opening now, so, nguya-nguya pa. Ayan na nga eh. Sila nga tinanong kailan makakadaan na? Na pinag-uusapan. Hindi namin alam anong gagawin namin. Parang ito yung yung sa... Ding, ding, ding. Alam mo yun? Anong pelikula yun? Yung dalawang blonde na nasa kotse, tapos kumakanta ng Siya naalala ko eh. As quickly as we can. As far as tankers through the strait, something we're tracking very closely, but obviously the administration is coming up with creative new solutions by the day to keep the price of oil stable. When it comes to the Vice President, J.D. Vance, what has changed that has made him... Di ba? Pero again, don't worry people, mga Pilipino. Bakit? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Yan. Huwag kayo mag-worry. Wala pa daw tayong oil crisis.